Bali ito yung mga sobra kong scrap sa bahay. Pinakilo ko na at masyado nang madumi sa bahay. Dito ako sa JTM Junk Shop. Pinahakot ko na sa kanila para kahit paano maging pera. Ito yung mga engine block nung Galant RBR. Ito yung cylinder head nung yung Sirius engine na turbo. Ito yung rear beam ng Galant GTI. So sari-sari na yan. Wala, ayaw niyong bilhin. Hindi pa kilo, di ba? Ayan, may crankshaft pa Ito, Galant. Butas. Bali sinama ko na rin dyan yung transmission ng Galant. May bumili niyan, binalik. Sabi sira daw yung ewan ko. May sira daw yung third gear. Kung ayaw niya, diwag. Dito na lang siya sa junk shop. Tingnan natin yung magpo ilang kilo lahat yan. Ano? 161. 161? Palaban si kuya. So unang kilo 161 kilos. Marami pa doon. Ayan. Engine block. Lahat yan pinost ko for sale. Kaso nga lang simula nung pinost ko matagal na. Yung iba talagang walang bumibili. So might as well dispatchahin na. Masukal na kasi doon sa garahe sa likod. Mga bahayang pala kung Ayan, may headers pa Headers ng Lancer. Ito, oil pump. Ang Galant. Kamusta? Okay lang. Si Kuya Jess, nasa bahay lang, tambay. O pangalawa. 88. Disc brake pa ng Galant. Ito yung cylinder head ng Sirius engine, yung turbo. Ayan yung manifold nya. Wala, ayaw nyung bilhin Ayan pa yung rear axle ba to? Rear beam ng Galant GTI. Kasamang shocks. Saka disc brake sa likod. Saka may mga buyer kasi na hindi ko alam kung anong iniisip nila. Pag nalaman nila yung location, sasabihin nila ang layo. Ako daw yung malayo. Hindi kaya sila yung malayo. Kaya nga may shipping, di ba? May LBC, may JRS, may Victory. Hindi lang sabihin hindi kayang bilhin, di ba? Baka katwiran pa. Ay, ang layo. Ito, andyan pa yung differential ng box type. Tsaka yung transmission ng GTI. Hindi ko na ginamit yung differential ng box type kasi nga iba na yung differential na ginamit ko, yung LSD. Meron pang bumper. Ewan ko kung anong sasakyan yan. Meron pang camshaft.
Ano bang camshaft to? Cam 6 pa to. Cam 1 lang. Cam 1 lang. Goodbye na yan. Ayun na sila. Ito yung transmission. So galing na ako sa junk shop. At ayun nga, kung nakita nyo, dinispatch ako na yung mga malalaking bakal. Kung hintayin ko pa kasi mabenta yun, siguro matatagalan, tsaka mahirap din kasi malalaki, bulky. It's either puntahan ng buyer or mapamahal sila ng shipping, kaya binenta ko na lang. So ito ang naging to. Sa bakal 10 pesos per kilo, ayan, plus yung baklasin. Ibig sabihin baklasin, halimbawa yung transmission, babaklasin pa nila kasi halo yung aluminum tsaka bakal. So yan ang naging total nun, 4,525. Hindi na rin masama, sila na rin naghakot, wala akong ginawa, kesa naman nakatambak lang doon, di ba? Naging pera pa. Okay, follow up vlog lang ito. Kung napanood nyo yung huling video ko nung isang araw, muntik na ako itiring itong box type dahil nga yung connection ng map sensor. Kaya ngayon bala kong palitan yung pinakasakit niya. So yun na nga, dapat kong palitan kasi medyo delikado rin. Kasi halimbawa naisip ko rin na halimbawa overtake ako, di ba? Tapos biglang mahugot yun, wawalan ako ng power, mabibitin yung overtake ko halimbawa. Tapos kung may kasalubong pa, di yari na. Kaya alam ko nandito pa yung spare ko na sa akin. Saan na ba yun? Ayun. Bali dalawa siya pero isa sira na din. Pero ito buong buo. Ito yung sinasabi ko, itong locking clip na to. Yung iba kasi malutong na, pag pinindot mo to nababali. Pero ito mukhang okay pa naman. Tingin ko pareho yung ano niya, color pattern niya sa wires. I-double check natin. Yun. Ang original position nito is nasa ibabaw talaga yung map sensor. Pero pag nakaganon, itong filter tumatama dito. Kaya binaligtad ko. Kaya wala na siyang ano, hindi na tumatama. Tsaka mas maganda na rin, medyo tago yung map sensor. Andun na siya sa ilalim. Oh, isang hugot lang. So tignan natin kung pareho yung wires. So unang-una dito pag ganyan, may babaw. Sa kaliwa ang wire niya is green. Tama ba? So green, pink, black and white. Green, pink, black and white. Okay. Red, black, red and black, white. Red, black, red and black. White ba yun? Gawa sa dulo. Yellow pala. Ayos, pareho. O, ang bala ko dito, puputol ako dito. Tapos dudugtong ko to. Or tatanggalin ko yung pins isa-isa. Nilipat ko lang to. Tingnan ko kung anong mas madali. Tatanggalin ko muna tong air filter. Tsaka map sensor.
Bali ito yung map sensor ko 609. Galing sa Mitsubishi RVR. So yung pagtanggal nito, bala ko tanggalin na lang. Ayan, sundot yung dalawa. Sa taas to. Yun. Tapos kailangang i-dipin. Wala naman ako pang pagtanggal nito. Paano kayo tatanggalin ito? I guess susundutin dito sa loob. So pag-aralan ko muna. Okay, tanggal ko na yung isa. Susundutin lang pala dito. May susundutin sa loob, sabay hugot. Ay, puta, ayaw na. Paano nahugot to? Yun. Dalawa. Tatlo. So ganun lang guys. So wala talagang tibay na maaasahan dito dahil masyado na siya malutong. O kukunin ko na lang yung rubber sa loob kasi yung kabila, yung isa na ipapalit ko wala. Bali may lock pala siya na pag sinuksok mo to doon, meron lock siya. Kala ko kanina nababali pero natatanggal pala talaga. Ganyan na itsura niya. So, figure out ko lang kung anong position niya. Ayan, pataas ba o pababa. Pero itetesting ko muna yung clip. Ito yung map sensor ko. Ito yung lumang clip. Ito mabasag na yung lock. Ito yung bago. Hindi naman siya bago, yung reserva ko. Tapos may goma na rin sa loob. Tingnan natin. Ayun, ayaw mahugot. So, okay na yan. Ngayon, ito yung isasalpa ko dito. Ito mga wires na to. Nakakabit ko na siya. Hindi ko na kinabit yung maliliit. Ang hirap ikabit. Hindi ko malaman kung paano. Ngayon, so kahit wala naman yan, hindi rin siya mabubunot dahil dito sa brown. Itong brown na plastic na yan. Yan ang pinaka nagdidiin sa kanya sa mga wires. Pinipigilan niya mabunot. So subukan natin. Salpa ko muna yung air filter. This one. Dito. Pataob. Ayun, nakakabit ko na yung air filter. Ngayon, salpak na natin. Let's see what's what. Ayun. So hindi na siya nabubunot basta-basta. Kabit battery. So remember guys, pag gagawa kayo ng anything sa auto, mas mainam na
disconnect nyo muna yung terminal ng battery kahit yung negative lang. Okay. Testing. Yun, anda. So as usual, palyado na naman yung RPM gauge ko. Pagka start ni pa nag-charge yung alternator, kailangan mo pang pitikin yung silinyador para umakyat yung RPM ng konti para mag-activate yung alternator. Oh, yun na. 13.7. Alright. Buti hindi nasunog or sumabog. So kadagdag peace of mind lang yan para hindi na ako nangangamba na baka anytime mahugot na naman bigla ako tumigil sa daan, di ba? Delikado rin kasi, mahirap na. So okay na siya. So pwede na siya ulit. Tama-tama, merong event sa June 14 sa SDFC, M1 Freedom Party. Again, organized ni Sir Timon Gutierrez. Hopefully makasali dahil meron tayong pangmalakasan na air freshener. Ayun o, going steady, courtesy ni Otol. Thank you kuya. Ang dekorasyon natin sa ating box type, period correct air freshener. Ayan sila kuya, naghuhugas ng Nissan Sentra B12. Ayan yung bar type. So, ayos na. Nilinis ko lang yung wire. Ito na ba yun? Yan, binalutan para naman medyo maganda-ganda tignan. Although tago naman siya, which is my main goal. Kaya ako siya binaligtad. Dati andito siya. Binaligtad ko para medyo tago. Yan. Alright. Huwag ka na mahuhugot ha. At pinapanervyos mo ako. So isa pa. Testing isa pa. Makikita mo sa imagine mo sa